May mga kwento na dapat hindi na ikinukwento. Mga lihim na kapag narinig mo, may kasunod. Kung mahina ang loob mo, umalis ka na ngayon. Pero kung gusto mong matakot hanggang dulo, maligayang pagdating sa bangungot. Ang unang gabi, may karinderya sa gilid ng lumang kalsada, lampas sa palengke, bago magtuloy sa masukal na bahagi ng barangay. Wala itong pangalan sa karatula. Kupas na yero lang, may bakas ng dating letra na matagal nang natanggal. Pero kilala ito ng lahat sa iisang tawag, Karinderya ni Biran. Araw-araw bukas ito mula umaga hanggang hating gabi. Pero ang totoo, mas marami ang kumakain dito kapag gabi na, kapag tahimik na ang paligid at kapag halos wala nang dumadaan. Si Byron ang may-ari. Tahimik, hindi palabate, hindi rin suplado. Para lang siyang nariyan, palaging nariyan. Kung mapapansin mo siya, parang hindi nagbabago ang itsura niya. Kahit ilang taon na ang lumipas, ganoon pa rin ang hulma ng mukha, ganoon pa rin ang lalim ng mga mata, at ganoon pa rin ang paraan ng pagtitig niya sa mga costumer. Parang sinusukat, parang may binibilang. Ang karinderya niya ay kakaiba. Hindi dahil sa pagkain, kundi dahil sa pakiramdam. Pag upo mo pa lang sa bangkong kahoy, may lamig na gumagapang mula paakyat sa tuhod. Kahit mainit ang sabaw, kahit umuusok ang kanin, may kakaibang ginaw sa loob ng lugar. At lahat ng kumakain doon, iisa ang napapansin. Walang salamin ang karinderya. Walang kahit isang salamin sa dingding. Kahit ang likod ng kalan, kahoy. Kahit ang estante, puro bakal at yero. Parang sadyang iniiwasan ang anumang maaaring magpakita ng refleksyon. Noong una, walang nagbibigay pansin hanggang sa may nangyari. May isang lalaking palaging kumakain doon tuwing gabi. Tricycle driver, pagod, gutom, tahimik din. Lagi siyang umu-order ng sinigang at 2 kanin. Pare-pareho. Walang pagbabago. Isang gabi habang kumakain siya, napansin niyang wala ang anino niya sa sahig. Akala niya pagod lang siya. Baka ilaw lang. Kaya tinapakan niya ang sahig, umusog, tumayo. Pero kahit saan siya pumwesto, ang anino ng mesa at bangko ay nandoon. Pero ang kanya, wala. Napatingin siya kay Byron. Si Byron ay nasa likod ng kalan, hinahalo ang niluluto. Hindi tumitingin na, hindi nagsasalita. "Kuya," sabi ng driver, pilit na kalmado ang boses. "May salamin ba kayo?" Huminto sa paghahalo si Biran. Mabagal siyang lumingon. "Wala," sagot niya. Isang salita lang, walang paliwanag, walang emosyon. Nang gabing iyon, hindi na bumalik ang driver. Kinabukasan, may nakitang tricycle na nakatigil sa gilid ng kalsada. Bukas ang makina, pero walang sakay. Sa upuan, may bakas ng basa. Parang may umiyak doon ng matagal. Mula noon may mga bulong na nagsimula. May nagsasabing, huwag daw kumain sa karinderya kapag lampas hating gabi. May nagsasabing huwag titingin sa likod ng kusina. May nagsasabing huwag tatanungin si Byron kung saan galing ang karne. Pero syempre, hindi lahat naniniwala. May mga bagong customer, mga dayo, mga hindi nakakaalam. Isa sa kanila ay si Liza, estudyante. Umuuwi gabi-gabi galing trabaho. Isang gabi, inabutan siya ng gutom at sarado na ang ibang kainan. Bukas pa ang karinderya ni Biran. Pagpasok niya, napansin niyang siya lang ang customer. Tahimik, walang radyo, walang TV. Tanging tunog lang ng mantikang kumukulo at kutsarang tumatama sa kaldero. "Kuya, may adobo pa po?" tanong niya. Tumango si Biran. Habang hinihintay niya ang pagkain, napansin ni Liza ang isang kakaibang detalye. Sa ilalim ng bawat mesa, may ukit, mga pangalan, paulit-ulit, paulit-ulit na parang minadali, parang may humahabol, parang may sinusubukang alalahanin. May mga pangalang may linya sa ibabaw, binura, may mga pangalang putol,
May mga pangalang hindi niya maintindihan ang baybay. At sa ilalim ng mismong mesang inuupuan niya, nandun ang pangalan niya. Liza, eksakto ang baybay. Eksakto ang laki ng letra. Nanginig ang kamay niya. "Kuya!" Mahina niyang tawag. Tumigil si Byron sa paglalagay ng kanin. Dahan-dahan siyang humarap. Ngumiti. Unang beses siyang ngumiti. At doon mas lalong lumamig ang paligid. "Masarap ba?" tanong ni Byron. Kahit hindi pa siya kumakain, hindi na natuloy si Liza sa pagsubo. Dahil sa sandaling iyon, napansin niya ang mas nakakatakot. Walang refleksyon si Biran sa kaldero. Ang karinderya ni Byron sa tabi ng DELG, hindi aksidente ang pwesto ng karinderya. Kung titingnan mo sa mapa ng bayan, mapapansin mong ang lumang gusali ng DELG ay nakatayo sa isang sulok na matagal nang iniiwasan ng mga tao. Hindi dahil sa opisina ito ng gobyerno, kundi dahil sa likod nito may bahagi ng lupa na hindi tinatayuan ng kahit ano. Doon mismo itinayo ang karinderya ni Biran. Magkaharap sila ng DILG, isang makitid na eskinita lang ang pagitan. Sa araw normal ang lahat. May empleyadong pumapasok, may papeles, may pila. May mga taong nagrereklamo tungkol sa lupa, sa pamilya, sa pagkawala ng kamag-anak. Pero kapag gabi na at patay na ang ilaw ng DILG, doon nagsisimula ang kakaiba. May mga gwardyang nagsasabing kapag nagroronda sila bandang hating gabi, may naririnig silang tunog ng kubyertos galing sa karinderya. Kutsarang humahampas sa plato. Parang may kumakain. Marami. Pero kapag sumilip sila, iisa lang ang nakikita. Si Byron. Mag-isa, nakatayo sa likod ng kalan. Walang kostumer. At minsan, may isang bangko na bahagyang umaalog. Parang may nakaupo. Parang may hindi nila nakikita. Isang gabi, may empleyado ng DILG na nag-overtime. Pangalan niya si Arman. Baguhan. Hindi pa sanay sa tahimik na opisina kapag gabi. Bandang hating gabi, nagutom siya. Naalala niya ang karinderya sa tabi lang ng gusali. Bukas pa ang ilaw. Paglabas niya ng opisina, napansin niyang wala ng ingay sa paligid. Kahit kuliglig, wala. Parang pinatay ang mundo. Pagpasok niya sa karinderya, bumungad ang parehong lamig. "Kuya, may ulam pa po?" tanong niya. Tumango si Byron. Habang kumakain si Arman, napansin niyang ang bawat subo ng pagkain ay may kakaibang lasa. Hindi panis, hindi rin masarap. Parang pamilyar. Parang may alaala sa bawat nguya. Bigla niyang naalala ang isang dokumentong hawak niya kanina. Mga kaso ng nawawala. Mga reklamo ng pamilya. Mga taong huling nakita. Sa gabi, malapit sa DILG. At may huling saksi na nagsabing kumain muna raw sa karinderya. Napatingin siya kay Byron. "Kuya," tanong niya, nanginginig ang boses. "Matagal na po ba itong karinderya?" Hindi agad sumagot si Byron. Lumapit siya sa mesa, yumuko, at sa unang pagkakataon, nagsalita siya ng mahaba. "Mas matagal pa kaysa sa gusaling yan," sabay turo sa DILG. "Mas matagal pa kaysa sa bayan. Mas matagal pa kaysa sa mga pangalang sinusulat nila sa papel." Nanlaki ang mata ni Arman. "Kuya, ano pong ibig ninyong sabihin?" Ngumiti ulit si Byron. Pero sa pagkakataong iyon, napansin ni Arman ang hindi napapansin ng iba. Hindi gumagalaw ang ngipin ni Byron kapag ngumiti. Parang nakapirme. Parang hindi tunay. "May mga taong nawawala," dagdag ni Byron. "May mga kasong hindi nare-resolba. Dito sila nauuwi." Biglang bumukas ang pinto ng karinderya kahit walang hangin. Sa sandaling iyon, nakita ni Arman ang mga upuang dati walang laman. Isa-isa silang may nakaupo. Mga aninong may hugis ng tao, may suot na uniforme, may suot na pambahay, may mukhang pamilyar, mga mukhang nakita niya sa mga litrato ng case file. Lahat sila kumakain, pero walang bibig, walang mata. At lahat sila ay sabay-sabay na lumingon kay Arman.
Bayad na, bulong ni Biran. Hindi na nakalabas si Arman ng karinderya. Kinabukasan, may bagong folder sa opisina ng DILG. Isa na namang pangalan ang nadagdag sa listahan ng nawawala. At sa ilalim ng isang mesa sa karinderya, may bagong ukit. Arman ang lupang hindi dapat galawin. Bago pa itinayo ang gusali ng DILG, bago pa naging sementado ang kalsada, bago pa tinawag na bayan ang lugar na iyon, may hukay na roon. Hindi ito malalim, hindi rin malawak. Pero kahit sinong sumilip noon ay nagsasabing parang walang ilalim. Kahit anong bato ang ihulog, walang tunog ng pagbagsak. Sabi ng matatanda, doon daw inililibing ang mga ayaw tanggapin ng lupa. Hindi kriminal, hindi santo, kundi mga taong may utang sa kapwa. May kasalanang hindi naayos, may pangakong hindi tinupad. Kapag namatay sila, hindi sila tinatanggap ng lupa, kaya doon sila dinadala. At doon sila naiiwan. Noong dekada bago maitayo ang DILG, may balak na tayuan ng palengke ang lupa. May mga inhinyero, may mga sukat, may mga marker. Pero tuwing may maghuhukay, may nangyayaring kakaiba. May manggagawang biglang nawawala sa hukay. May naghuhukay na biglang nababaliw. Sumisigaw na may kumakain daw sa ilalim. May bulldozer na namamatay ang makina sa mismong ibabaw ng lupa. Hanggang sa isang araw, may isang matandang lalaki ang lumapit sa mga opisyal. Hindi taga roon, hindi rin kilala. Ang sabi lang niya, kung gusto niyong tayuan, kailangan niyong pakainin muna ang lupa. Hindi siya pinakinggan. Ilang linggo matapos maiitayo ang pundasyon ng DILG, may unang insidente. Isang empleyado ang pumasok sa bodega sa ilalim ng gusali. Hindi na siya lumabas. Pagbukas nila ng pinto kinabukasan, walang laman ang loob. Pero ang sahig ay may mga bakas ng paa na paikot-ikot papunta sa gitna kung saan may maliit na bitak sa semento. At mula roon, may amoy ng lutong ulam. Doon pumasok si Byron. Walang papeles, walang permit, walang kahit anong record kung kailan siya unang nakita. Isang umaga, may karinderya na lang sa tabi ng DILG. At simula noon, nawala ang mga insidente sa loob ng gusali. Pero nagsimula naman ang mga pagkawala sa labas. May isang dating janitor ng DILG ang nabuhay pa para ikwento ito. Sabi niya, tuwing madaling araw, kapag walang tao, naririnig niya ang kalampag mula sa ilalim ng lupa. Parang may kumakatok, parang may gustong umakyat. At sa tuwing naririnig iyon, biglang bumubukas ang ilaw sa karinderya ni Biran. Isang beses, hindi na niya natiis. Sinilip niya ang likod ng karinderya. Doon niya nakita ang hindi niya dapat nakita. May takip ang sahig, bakal, may kandado, at may bahid ng kamay. Parang may kumakamot mula sa ilalim. Nang gabing iyon, umupo siya sa karinderya kahit hindi siya gutom. Tahimik si Byron habang nagsasandok ng pagkain. "Kuya," tanong ng janitor, "anong nasa ilalim?" Hindi agad sumagot si Byron. Kung ano ang ayaw niyong asikasuhin, sagot niya. Kung ano ang ayaw niyong pakinggan, kung ano ang tinatabunan ng papel at pirma. Nanginig ang matanda. "Mga tao po ba yun?" Umiling si Byron. Mas mabigat pa. Kinabukasan, nag-resign ang janitor. Pag-uwi niya sa bahay, sinabi niyang susunugin na niya ang uniforme niya. Ayaw na niyang dalhin kahit alaala. Pero bago niya magawa iyon, may kumatok sa pinto. Pagbukas niya, may supot ng ulam sa sahig. Walang tao, mainit pa. At sa loob ng supot, may kanin at isang kutsara na may ukit sa hawakan. Pangalan niya. Hindi na siya muling nakita. Simula noon may hindi sinasadyang patakaran ang mga empleyado ng DILG. Huwag mag-overtime mag-isa. Huwag kumain sa karinderya kapag may naririnig kang bulong mula sa sahig. At higit sa lahat, huwag mong babasahin ng malakas ang mga pangalan ng nawawala. Dahil sabi ng iba,
Kapag binasa mo ang pangalan, naaamoy ka ng lupa. At kapag nagutom ito, bukas ang ilaw ng karinderya ni Byron. Sige, eto na ang parte na hindi na alamat. Ito na ang parte na may mukha na ang dilim. Kung sino si Byron, walang nakakaalala kung kailan unang dumating si Byron sa bayan. May mga matatanda na nagsasabing bata pa raw sila. Nariyan na ang karinderya. May mga mas matanda pa, nagsasabing bago pa raw sila ipanganak. May lalaking nakatayo na roon tuwing gabi, nakatitig sa lupa. At lahat sila, iisa ang detalye sa kwento. Hindi raw kumukurap si Biran. May isang empleyado ng DILG na naglakas loob maghalungkat ng mga lumang dokumento. Mga papel na halos kait na ng anay. Mga record na wala ng silbi para sa karamihan. Doon niya nakita ang unang pangalan, Brion. Hindi Biran, Brion. Isang caretaker ng lupa, mahigit isang siglo na ang nakalipas. Inatasan siyang bantayan ang isang bahagi ng lupang hindi dapat gambalain. Kapalit noon may isang kondisyon. Hindi siya pwedeng umalis, hindi siya pwedeng tumanda, hindi siya pwedeng mamatay. At higit sa lahat, kailangan niyang pakainin ang lupa kapag ito'y nagugutom. Noong una, hayop lang ang inihahain. Mga ligaw, mga patay na walang naghahanap. Pero habang lumalaki ang bayan, habang dumadami ang kasalanang tinatabunan, habang mas maraming pangalang pinipiling kalimutan, nagbago ang gutom ng lupa. Ayaw na nito ng hayop. Gusto nito ng alaala. Gusto nito ng konsensya. Gusto nito ng mga taong may bigat sa dibdib. At doon nagsimulang magbukas ang karinderya. Hindi lahat ng kumakain kay Byron ay kinukuha. Pinipili. Kapag umupo ka at ang pagkain ay walang lasa, ligtas ka. Kapag ang pagkain ay parang may alaala, delikado ka. Pero kapag sa unang subo pa lang, may maalala kang taong matagal mo nang iniwasan, hindi ka na makakaalis. Isang gabi, may isang lalaki ang kumain sa karinderya. Tahimik, mukhang ordinaryo. Pero napansin ng gwardiya ng DILG na hindi siya umaalis. 3 oras siyang nakaupo, hindi kumikilos, hindi humihinga. Nang lapitan siya ng gwardiya, nakita nila ang plato, malinis, at sa ilalim ng plato may marka ng kutsilyo. Parang may isinulat sa kahoy gamit ang bakal. Hindi pangalan, kundi tanong. Bakit mo sila pinabayaan? Nang gabing iyon, may bagong bitakang lupa sa likod ng karinderya. May mga nagsasabing si Biran ay hindi tao. May iba namang nagsasabing tao pa rin siya. Pero ubos na. Kapag tiningnan mo raw ang mga mata niya ng matagal, makikita mo ang refleksyon ng mga taong kumain na roon. Hindi sila sumisigaw. Hindi rin humihingi ng tulong. Nakatitig lang, parang naghihintay ng kapalit. At may isang mas nakakatakot na katotohanan. Minsan lang sa isang taon, may pwedeng pumalit kay Byron. Kapag ang lupa ay nasobrahan sa gutom. Kapag ang caretaker ay napagod na. Kapag may isang taong kumain at hindi tumakbo kahit may pagkakataon. May mga gabi raw na sinasadya ni Byron na kausapin ang isang customer ng mas matagal. Tatanungin tungkol sa buhay, sa mga pagkukulang, sa mga lihim. At kung hindi ka umiwas sa titig niya, makikita mo ang sarili mo sa kaldero. Hindi refleksyon, hinaharap. Kaya may huling bilin ang matatanda sa bayan. Kung mapadaan ka sa tabi ng DILG at makita mong bukas pa ang karinderya kahit wala ng ilaw sa paligid, huwag kang papasok dahil gutom ka. Huwag kang papasok dahil mura ang ulam. At lalong huwag kang papasok dahil tinawag ka ni Byron sa pangalan mo kahit hindi mo pa siya nakikilala. Dahil kapag alam niya ang pangalan mo, may espasyo na ang lupa para sa'yo. Sige, eto na. Ito ang bahaging walang umatras. Ito ang gabing sinubukang tapusin ang lahat. Ang gabing sinubukang isara ang karinderya. Dumating ang utos hindi bilang sulat kundi bilang bulong. Walang pirma. Walang memo. Pero sabay-sabay itong narinig ng ilang opisyal ng DILG sa iisang gabi. Isara na!
Hindi ang karinderya, kundi ang pinagmumulan nito. Nagtipon sila ng 2:00 ng madaling araw. 3 opisyal, 2 gwardya, 1 inhinyero. Walang media, walang report. Tahimik ang paligid. Patay ang ilaw ng buong gusali ng DILG, pero bukas pa rin ang ilaw sa karinderya ni Biran. Nakatayo siya sa pinto. Parang alam na niya. Hanggang dito na lang ba? Tanong niya. Walang galit sa boses. Walang sumagot. Binuksan nila ang bakal na takip sa likod ng karinderya. Sa sandaling iyon, umaling-awngaw ang amoy ng lahat ng kusinang dinaanan mo sa buong buhay mo. Kanin ng burol, sabaw ng ospital, ulam ng huling hapunan. Sa ilalim, hindi lupa ang bumungad, kundi hagdan, pababa. At bawat baitang ay may nakaukit na pangalan. Habang bumababa sila, unti-unting humihina ang ilaw sa ibabaw. Ang huling nakita nila bago tuluyang mawala ang liwanag ay si Byron. Nakatayo pa rin, hawak ang sandok. Hindi siya sumunod. Hindi niya kailangang sumunod. Sa ilalim, may silid. Walang pader, walang kisame. Parang espasyong hinukay sa alaala ng bayan. Sa gitna, may mesa. Parehong mesa sa karinderya. At sa paligid nito, nakaupo ang mga nawawala. Hindi multo, hindi rin bangkay. Mga taong parang hinihintay ang tawag ng pangalan nila. Hindi pa sapat, bulong ng lupa. Nanginig ang sahig. Isa sa mga opisyal ang biglang napasigaw. Nakita niya ang sarili niya sa mesa. Mas matanda, mas tahimik, mas walang laman ang mga mata. Doon nila naintindihan, hindi pwedeng basta isara. May kailangang pumalit. Sa itaas biglang namatay ang ilaw ng karinderya. Unang beses, nawala ang tunog ng kubyertos, nawala ang init ng kalan. Nang umakyat sila, hingal na hingal, may isang bangko ang bakante. At si Byron ay nakaupo na roon. Mukha siyang pagod. May napili na ba? Tanong niya. Tahimik. Isa sa mga gwardya ang biglang umatras. Umiiyak, nanginginig. Hindi ako, paulit-ulit niyang sabi. Ngumiti si Byron. Mahina. Parang nagpapasalamat. Hindi ikaw, sagot niya. Hindi ka pahinog. Tumayo siya. At sa unang pagkakataon, tumanda siya sa harap nila. Kumunot ang balat, bumigat ang balikat, lumalim ang mga mata. Matagal na akong gutom, bulong niya. Pero mas matagal na akong pagod. Bumukas ang sahig sa ilalim ng mesa. Isa sa kanila ang nawala. Walang sigaw, walang bakas. Kinabukasan, sarado ang karinderya. May nakapaskil na papel sa pinto. Sarado muna. Walang paliwanag, walang ulat. At may bagong empleyado ang DILG. Tahimik. Hindi palabati. Palaging nariyan. Pero tuwing madaling araw, kapag tahimik ang bayan, kapag may taong gutom na gutom, hindi sa pagkain kundi sa kapatawaran. May ilaw na muling bumubukas sa tabi ng DILG. At sa loob ng karinderya, may isang taong nagsasandok. Hindi na si Byron ang pangalan, pero pareho pa rin ang tanong kapag umupo ka. Masarap ba? At kung iniisip mong tapos na ang kwento, baka ikaw na ang susunod. Kaya mag-comment o isend sa aking Gmail ang iyong kwento. Paalam.